Sige, isa pong angiogram, ang costing niyan pagka-pay mga 50 to 70, anong kwarto po? Plus professional fees, magkano po? Kasama na po doon. 70. Magkano pero yung- sinasagot ng PhilHealth? Sa mga 10 to 20, mga ganun. 10, 20? Oo. Yung 50,000 saan nila kukunin? Depende kung anong classification ho nila. So- Sometimes pwedeng, ano sila, Di ba lumalapit sila sa DOH for MAIP? ako pa. Oh. Bakit hindi tulungan ng PhilHealth? Lakihan pa nila yung ang tawag nito, ang case rate nila doon sa heart. Well, meron rin naman silang Z-benefit. For example, sa cabbage or bypass, may Z-benefit po sila. Ang ginagawa nila is nagbibigay ng almost 550,000 para sa magpapa-bypass. Pero naniniwala ka kulang talaga yung... Naghahanap pa sila ng paraan, no? Oo. Di ba? Nagmamakawa. Yung iba hindi pa na-operahan, di ba? Marami Dahil po. wala silang... Nag-iipon pa sila. President Ledesma, pakitingnan nyo naman, ang dami dyan sa heart center, hindi pa po sila na-operahan dahil takot sila magpa-operahan dahil baka wala silang pambayan. Baka pwede nyong silipin ito, may mga heart warriors dyan, dito pa nga pupunta sa amin eh. Dapat pwede naman silang pumunta sa inyo. Baka taasan nyo po yung tulong kasi meron nga kayong 500 billion. Alam mo, Sir President Ledesma, hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino po yun na meron kayong pondo na 500 tapos ito, naghahanap pa sila ng tulong mula sa iba't iba. Mangungutang pa yan. Senator. Dalawa lang yan ha. Taasan nyo yung tulong ninyo, counterpart ninyo sa pagpapa-opera sa mga case rate. Then, pag-aralan natin ng mabuti dito sa Senado, andyan na yung bill no? For interpellation na yung i-reduce po yung or suspension muna ng pag-increase ng contribution. Ang sakit po mag-contribute sa mga ordinaryong Pilipino. Bawat piso po ay napakahalaga sa ordinaryong Pilipino. Mag-contribute sila habang nakikita nila na meron pa kayong 500 billion. Duly noted, Senator Go. We will comply. Also, Senator, we will also schedule a meeting immediately with the Heart Center. No? Sa schedule po namin yan. We will see how we can move forward po. Hindi lang po sa Heart Center, NKTI, yung mga nagpapa-transplant, dialysis, punta ka ng lung center, punta ka sa Children's Hospital. Dami dyan. Marami mga pasyente na kailangan, biliary atresia, na hindi po, wala silang kakayahan talaga. Hindi nga nila yung iba na mamatay na lang po dahil hindi nila ma-afford ang pagpapa-opera sa mga transplant po. Pakisilip naman po, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo, President Manuel Ledesma. We shall definitely comply, Senator Go. Gamitin niyo po ang pondo ng PhilHealth sa health po, tulong sa mga mahirap. Pera po ng tao yan, ibalik niyo po sa tao, yung pera ng tao. We shall comply po. Mr. Chair. Thank you. Okay. Thank you, Senator. Yung CT scan, MRI, ultrasound. Senator, we're currently reviewing yung sa outpatient, no? Outpatient nga. Halimbawa, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ganito yung symptoms mo. So kailangan dyan, pa-ultrasound kita o pa-CT scan kita, pa-MRI. Ito kasing madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat hindi nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, pumatok sa pinto ng mga politiko para ultrasound, CT scan, and MRI. Meron palang 500 billion na excess or pondo. Noted, Senator Rafi. Pinag-aaralan po namin yan mabuti. And We're looking closely into that po. Kailan po mangyayari po yun, sir? We will move as fast as we can po. So gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap nating kababayan. Yes, sir. We will work as fast as we can po. So ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gusto ko makatulong. Pero bakit pa sila kailangan kumatok? Samantalang talagang libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangan pang pumila o maghanap ng politiko na mabait, na tutulong sa kanila, etc. So dapat pilit na mag-provide noon. Sige so po. Most likely po, by next year po. We will Libre na focus on the indigents po. Yes po. Thank Yes you, po. sir. Thank you. Welcome. Thank you also, sir. Gusto ko lang po pakinggan muna rin natin, sandali board member ng PhilHealth, si Al Kabading. Go ahead. Good afternoon to all. Actually, I just flew in. I was looking around. Maybe I was the one who arrived here early. I took the early flight. A lot of this, what we're talking about, especially Tulfo and si JB, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information. And I could reduce it to incompetence. Sir, ba't parang Tulfo lang tawag sa akin? Parang bastos ka ata. Sorry, sir. Sorry, Senator. Sorry, Senator. Please address everybody, Mr. or Secretary or... Mr. Hindi ko po sinasadya, Senator. And Senator Bongo, Mr. Chair. Tumatama kasi yung sinasabi nyo na mayroong lack of information. Marami na kasing na-improve ang PhilHealth na benefits.
kami mismo sa board, alam namin na talagang hindi alam ng mga tao na mayroon na palang ang daming benefits na increase. This happened in 2023 kay Ledesma. At saka nung pumasok si Ted, maganda ang nangyari. The U.S. Secretary. Dapat sana sa military ka kasi tinatawag mo ng family name ng mga tao rito. Doktor ba Nasanay kayo, lang sir? kasi ako, si Are you a DOE. doctor? Nasanay lang kasi ako kay O Secretary. galing ka Okay. pa sa military? No, nasanay lang O kasi ako kay teacher ka ba, sir? Secretary. Hindi Please po. respect people here. I'm sorry, I don't mean it though. Huwag mo nang tawagin ng mga family name ng mga tao rito, family name basis. I'm sorry. Galangin mo, sir, mag-mister ka sa mga tao rito. Secretary, Director. Yeah, I don't actually mean it, Mr. Thank you, sir. Mr. Thank you, sir. Senator and Thank you. Rapi Tulfo, Senator. PCO Ledesma, nang pumasok yan, tumaas talaga yung benefit enhancement. Kasi may pera na rin ang PhilHealth. Noong 2019 kasi pumasok tayo, medyo problema. And my representation is on finance. Gumanda talaga ang performance ng PhilHealth. Also, nung pumasok naman si DOH Secretary Ted, gumanda na rin yung dynamic on terms of the relationship sa PhilHealth on Happy and all other professionals. But if we go back to the benefit, sadyang ang daming benefit. Kaya worried lang ako doon sa transfer ng pera. Kasi on my own calculation, kung sisipa yung mga benefit enhancement na yan, yung sinabi PCO kanina, kukulangin yung pera. Even if you pass the UHC law, it's very ambitious. When the law was passed in 2019, I was looking at magkano nga yung kailangan, 259 billion at ang kailangan nyo just for initial move to realize the PhilHealth UHC law. And then eventually tataas pa yan. So, let me just go down to the bottom here, no? Sana naman, LI, ikaw ngayong Chief Operating Officer. Dapat magiging active ka kasi na-feel namin sa board. We are doing our job. Kaya lang, hindi mo naman i-implement yung mga in-approve ng board. Lahat ito ay hindi mo in-inform yung members, kagaya nung dialysis. Bigla na lang bumalik sa amin. Ayun pala, ang tagal na yung na-approve. Hindi mo na i-publish. Yung COVID suspect, we passed a resolution November 26 of 2020 kasi inabuso yon. Ako finance sustainability ang trabaho ko doon. So I want the funds to be protected. We passed a resolution na hindi na dapat i-submit ng mga hospital yung COVID to become a COVID. Talaga kasi nakalagay suspect pwedeng sa real COVID. Ang nangyari, yan ay inabuso. So we passed a board resolution November 26, 2020. Ang ginawa naman ng Exicom, pinablis yan 7 months after, costing PhilHealth additional 700 billion. Akala namin 700 billion lang instead of paying 600. Ang nangyari, bumalik yan. Mga 2 billion pala yon. Eventually, bumalik din ulit. Kulang pa. I'm just trying to emphasize how inefficient it is. Kami sa board, frustrated kami. Ang dami kong na-discover na mga overpriced. Hindi ba may dito? Investigation noong 2020 about the network suites na pininpoint ni Senator, sino ito? Ping Lacson. In my end, as a finance guy, I was looking at this thing. I studied it. Lahat ng region, 17 regions at saka 5 branches, I made a matrix on one item, yung network suites alone. Ang binibili, kinukumpara ko pala ganito, ang binibili ng National Capital Region, main office with the region. Ang presyo ng ng main office, it runs from 320 to 400. Pero sa region, ang layo, nasa 198, 195 yung isa. So pinapakita ko lang na hindi tayo papayag doon sa mga ganung klase. Mr. Chair, Go ahead, we Senator. only have 10 minutes. Ano na tayo? Yes. Plenary. This is the Meron last ako isang one. habol. Sir, excuse me. Meron ako isang pahabol. Dito po sa PhilHealth. Yung pong mga delinkwenteng mga employer na hindi naghuhulog sa PhilHealth and yet nagbabawas sila sa sweldo ng mga tao, sabi niyo may mga na-prosecute na? Meron na hubang nakulong? Gusto po dapat may nakukulong. Kasi po, karamihan pupunta sa akin, mga mahirap nating kababayan, mga sa construction, kaltas ng kaltas yung employer nila para sa PhilHealth and yet hindi hinuhulog sa PhilHealth pag nanakaw ang tawag doon. So dapat may makukulong at may masampulan man lang. Meron ba? Wala. Sir. Senator, my understanding is meron na pong mga nakonvict po. Wala pang nakukulong, meron na pong nakonvict. But what we can do, Senator, we can send to your office, your honorable office, all the details. Gusto ko po sana bigyan niyo ko ng listahan ng mga nakulong na. We will give, yes po, we'll give you the list, the detailed list po, no? And then also po, if I can add po, kasi I think you were saying that there's 10 minutes left.
Po, anytime any of this honorable committee needs any information, updates, comments, suggestions, just let us know po. We can come to your Salamat. President Ledesma, Thank you, sir. kailan nyo ba i-recommend sa Pangulo na ibaba ang bayarin o ang premium sa PhilHealth? I-recommend nyo ba? Actually po, yes. Well, especially after this very nice hearing po that just happened, we will do it immediately po. As soon as early as this afternoon, I will convene our team and we will recommend for a reduction in the premium rates, contribution rates to President Marcos po. Opo, dahil Immediately po, to answer your question. Bawat piso po ay napakahalaga sa ating mga kababayan po. Yes po. Mabigat po yung contribution na yan. Tapos makikita nila may natitira pang balanse. At balikan ko lang po ang DBM no at ang DOH. Please lang, nadirito ang ating mga healthcare workers bago po matapos. Kukontinue pa natin tong hearing nito no. Ano